Sa mga hindi nakakalimot mag-subscribe sa channel na ito, mag-uumapaw sana ang biyaya mo sa araw-araw. Maraming salamat po at mag-umpisa na tayo. Magandang araw po sa inyong lahat at pati na rin sa iyo, Sir Casper. Isang panalangin po muna bago tayo magsimula. Sana iligtas kayo palagi, mga kaswang. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Leo, isang tenant sa lupain ng gobyerno. Konektado po sa DNR ang aking amo. Mula pa lang sa aking lolo at ama ko, kami na ang pinagkakatiwalaan ng hepe ng DNR sa mga liblib na kabundukan ng Luzon. Nalilibot namin ang buong Luzon para bantayan ang mga kabundukan na pag-aari ng gobyerno. At ito na ang nakamulatan kong trabaho na namana ko pa sa mga magulang ko. Kami din na nagre-report sa mga illegal na acquiring at mga iba pang mga illegal na ginagawa ng mga tao sa kabundukan. Katulad ng pagtatanim ng pinagbabawal ng gamot at pag-illegal logging. Maging ang mga pag-uuling ng mga punong bawal putulin. May asawa po ako, kaya lang hindi kami biniyayaan ng anak. Yan daw po kasi ang kapalit ng ginawa ng ama ko noong ipanganak ako. Dahil may malala daw po akong sakit noon at halos ikamatay ko na. Hanggang ialay daw ng ama ko ang magiging anak ko para lang mabuhay ako. Hindi daw pwede po ako mamatay noon dahil nag-iisang anak akong lalaki. At sa angka namin, ang anak na lalaki ang mag-aalaga ng bertod ng lahi namin. Hindi man po ninyo na itatanong, ang angkan ko po ay katutubo. At may mga kaalaman po kami na hindi kayang gawin ng mga ordinaryong tao. Ang mga ninuno po namin ay sa kabundukan na isinilang at namamatay. Kami po ay may mga inaalagaang bertod o anting-anting sa katawan. At ang lahi po namin ay may mga third eye. Lahat po kami ay gumagana ang ikatlong mga mata. Mula pa nang kami ay isilang. Ang aking pong kwento ay noong kami ay mautosang bantayan ang mga punong halos daang taon na ang tagal na napubuhay doon sa Mount Cristobal o ang tinatawag nilang The Devil's Mountain. Wala po akong babanggitin na lugar o barangay o kahit mga pangalan ng mga opisyal ng barangay. At hindi ko rin po sasabihin ang eksaktong taon. Malawak po ang kabundukan ng Mount Cristobal at wala po kaming karapatan na husgahan ang mga nangangalaga ng kabundukan. Upang mapangalagaan ko ang kanilang kaligtasan at ang hindi nakatakutan pa ang lugar na ito. Ito po naman ay bukas sa lahat ang kwento ng Mount Cristobal. Alam po natin na matagal na pong nababalita na may mahiwagang nangyayari sa kabundukang ito. At kami po mismong mga katutubo ang makakapagpatunay na totoo ang nangyayaring kababalagan sa mundo. At kami po mismong mga katutubo ang makakapagpatunay na totoo ang nangyayaring kababalagan sa bundok ng Mount Cristobal kahit noon pa man. Mahiwaga at mahirap ipaliwanag. Yan ang sambit ng mga nakakaranas ng hiwaga sa bundok na iyon. Maraming nagsasabi na hindi daw totoo at nananakot lang ang mga taong bantay sa lugar. Pero higit na kapani-paniwala ang mga kwento ng ilang nakaligtas. At naikwento nila ang pangyayari tungkol sa mga nawawalang mountaineers at ang mga aksidente sa taas ng kabundukan na hindi kayang ipaliwanag ng mga nakasaksi. Paano nga ba nila ipapaliwanag ang mga karanasan nila sa mga taong nakababa ng ligtas sa bundok pero baon ang nakakatakot na karanasan at ang iba na wala pa sa sariling katinuan at halos bawian na ng buhay? At yung iba naman ay hindi na nakita magpasa hanggang ngayon. At ngayon
Ang karanasan ko naman ang ibabahagi ko sa inyo at masasabi kong hindi tao ang kalaban namin, kundi mga itim na engkanto. Sa akin pong henerasyon, sa awa po naman ng poong may kapal, kami po ay nakapag-aral hanggang high school. At hindi po kagaya ng aking mga lolo't lola sa side ng aking ina, na lahat po sila ay mangmang at no read no write. Ika nga nila. At ang tanging ang tumutulong lang sa kanila ay ang aming mga bertod na nakabaon sa aming mga katawan. Subalit mula po sa akin at sa mga kamag-anak na mga kaedad ko lang, kami po naman ay nag-aral sa Kabayanan at nakatapos po kami ng high school. Kaya naman hindi na po kami mangmang at kaya na po naming magbasa at magsulat. At dahil may trabaho naman po kami sa gobyerno, sumasahod po kami ng tama at nabubuhay po kami ng marangal. Ang aking ama po at ina ay buhay pa at nananatili sila sa kabundukan ng Mount Banahaw. At kami po namang 5 anak nila ay nagtatrabaho na sa DNR at tenant po kami sa mga kabundukan. Ako po at ang 2 kong pinsan na parehong pamilyado na ay nadestino nga sa Mount Cristobal ng mga panahong ito. Kasama po namin ang aming pamilya at kami po ay nagsimula ng manirahan sa bundok na iyon. Dahil libre po ang aming materialis na bahay, ito po ay bigay ng gobyerno. Malaking tulong na po iyon sa amin. Ang danger zone po ang aming destino at parte ng Mount Cristobal ang lugar na iyon. Nakakalbo na ito dahil may mga illegal po na ginagawa ang mga taong labas at mismong ang mga taga roon na naninirahan malapit sa paanan ng bundok. Pinuputol po nila ang malalaking puno na halos 100 taon na at binibenta po nila ito ng iligal. Kami po ay tagabantay lamang at hindi kami pwedeng kumilos o hulihin sila. Meron namang ibang tagabantay na ay nagpapabayad o naglalagay. Oras po na may mabalitaan kami na gumagawa ng mga iligal, agad naming inire-report po ito sa kinauukulan at sila na ang umaaksyon. Siguro ay nagtatanong kayo kung bakit kami pong papasok sa ganong lugar. Mapanganib na trabaho at kasama pa ang pamilya namin. Pero uulitin ko po sa inyo, hindi po kami kagaya ninyong ordinaryong tao lamang. Kami po ay isang tribo o katutubo. Ang pinagmulan po namin ay isang tribo o katutubo. At hindi po kami kagaya ninyo na kayang supili ng simpleng tao lamang. Ang aming pong mga alagang bertod sa katawan ay kayang-kayang linlangin ang mga mata ng ordinaryong tao. Kaya po naming lumapit sa mga iligal na nagpuputol ng mga punong kahoy na hindi nila namamalayan. At iyan po ang aming katangian. Yun ang binabayaran sa amin ng gobyerno. At dahil nga po sa kami ay itinalaga ng gobyerno sa lugar na iyon, natatakot na po ang mga iligal na nagpuputol ng puno at nag-uuling. Kaya naman ilang taon din pong natahimik kaming naninirahan sa lugar na iyon. Pero sa paglipas naman ng panahon ay madalang na ang mga iligal na ganito. Pero nang dumating ang taong 2015, isang pangyayari po na hindi namin malilimutan. Lalo na't ako mismo ang nakasaksi ng nakakapangilabot ng karanasan. Dahil mismong sa lugar ko nangyari ang kababalagan at hindi po ito kakayanin ng mga ordinaryong tao lamang. Napabalita po noon ang kasagsagan ng pagkawala ng mga mountaineers o hikers na dumadayo sa bundok ng Mount Cristobal. At mismong kami po na nakadestino doon ay natanong na ng mga kapulisan. Hindi man po sa mismong sa danger zone nangyari ang pagkawala ng mga mountaineers, pero sa kabila ng bahagi ng bundok na hindi pa nararating ng mga ordinaryong tao, ay pinilit daw pasukin ng ilang grupo ng mga mountaineers. At may kasama pa raw itong mga foreigner
na eksperto sa larangan ng pag-akyat sa mga bundok. At isang kababalagan po ang nangyari sa kanila. Nawala sila at nikatawan nila ay hindi makita ng mga otoridad. Kaya naman bilang tauhan kami ng gobyerno, kailangan naming tumulong at mag-imbestiga rin kung ano ba talaga ang nangyari sa biglaang pagkawala ng grupo ng mga mountaineers sa lugar na iyon. Marami ang akaka na baka daw nahulog sa matatarik na bangin at ang mga katawan nila ay kinain na ng mga hayop na gubat. Meron din namang nagsasabi na baka dinukot ang mga taong labas at pinatay at ibinaon na lang sa lupa ang mga katawan. Hindi naman lingid sa lahat ang pangyayaring iyon at napapabalita pa nga ito sa mga newspaper noon. Maging sa mga headline ng mga balita sa telebisyon sa Kamaynilaan. Kumalat ang balitang iyon at pinapakita pa na pabalik-balik ang kanilang mga kamag-anak at pamilya sa lugar. Kahit ipinagbabawal na ng mga opisyalis ng barangay, pinipilit pa rin nilang alamin kung nasaan ang mga nawawala nilang kapamilya. Kaya naman ang payo ng aking ama at ina, gawin din namin ang nararapat at tumulong kami sa paghahanap. Dahil kami man daw ang lumagay sa katayuan ng pamilya, ay hahanapin at hahanapin din namin ang aming mga kamag-anak na nawawala. Subalit paano nga ba namin ipapaliwanag sa kanila na may nakikita kami at nararamdaman na hindi naman nila kayang maramdaman? At paano ka makakakilos kung bawat sasabihin namin ay hindi naman nila pinapaniwalaan? Tumulong man kami sa kanila pero paano ang aming kaligtasan? At baka sabihin pa ng mga kapamilya na mga nawawala, kami ay mga baliw at wala sa tamang kaisipan. Nagkataon pa noon na sunod-sunod ang masamang panahon sa lugar na iyon. Halos hindi na nagpapakita ang sikat ng araw. Malamig at maputik, madulas at mahirap ang daan patungo sa gusto nilang puntahan. Pilit din naming hinaharangan ng mga nakakalusot na mga mountaineers na matitigas ang ulo. At alam naman namin na sila ay mga kamag-anak ng mga nawawalang hikers. Sinasabi namin sa kanila na mahirap mag-imbestiga, lalo na't sila'y walang kakayahan at hindi naniniwala sa elemento. Ayan na naman ang mga tribo na naniniwala sa mga kwentong sila lang din naman ang may gawa. Sabay halakhaka ng mga ito at minamaliit ang aming pagkatao. Pero dahil matitigas ang kanilang ulo, maging ang barangay captain na nakakasakop sa lugar namin ay sumuko na lang. Kaya naman ang mga pulis ay naghigpit at kailangan ng dakpin ang mga illegal na mountaineers na pumapanhik sa kabundukan ng Mount Cristobal. Nagtalaga na rin sila ng mga tanod sa mga daraanan, kaya naputol na ang kanilang pagpanhik sa lugar na mapanganib. Buong akala nga namin ay titigil na ang mga kamag-anak sa pagluta sa kababalaghang nangyari sa kanilang mga kaanak na nawala. May mga albularyo at ilang kulto na gustong sumawsaw sa isyo at gustong pagkakitaan pa ang mga kamag-anak na mga nawawalang hikers. Natatawa na lang kami dahil ang ibang albularyo at kulto ay pera lamang ang gusto nila sa mga pamilya ng mayayamang mountaineers na nawawala. Kaya naman maging ang mga militar ay nagtayo na rin ng isang detachment sa lugar na iyon upang maiwasan ang isa na namang aksidente ng mga pumapanhik na iligal sa kabundukan. At baka pagsimula na naman ang problema at mawala na naman ang mga ito. Sabi nga ng pinsan ko, hindi na nila makikita pa ang kanilang mga kamag-anak, maging ang katawan ng mga nawawalang mountaineers. Dahil hindi naman sila namatay at lalong-lalong hindi naman sila na-aksidente sa pagpanhik sa kabundukan. Mahirap ipaliwanag pero may lugar sa kabundukan na hindi kayang panhikin ng mga ordinaryong tao. At kung may malakas man ang loob, oras na makapasok sila doon,
Hinding-hindi na sila makakalabas ng buhay. Sa aming mga nakakaunawa sa mga elemento at nakakita ng mga hindi pangkaraniwang bagay sa kabundukan, may lugar sa Mount Cristobal na kung titignan mo ay simpleng kagubatan lamang. Pero pagpasok mo sa loob, isang portal pala ito at iyon ang sasalubong sa iyo. Hanggang sa parang aakitin ka ng napakagandang hardin at may maaamoy silang masasarap na pagkain. Magsisimula na silang mawala sa sariling bait. Makikita mo na lang ang sarili mo na naliligaw ka na at nasa kabilang dimension ka na, kung saan nakatira ang napakaraming itim na elemento na kung tawagin ng tao ay itim na engkanto. Matatapang at nananakit ang mga lahing iyon at hindi sila pumapayag na makabalik pa ang kanilang mga biktima. Inililigaw nila ang mga nabibiktima at hanggang mawala na ang mga ito sa sariling bait. Gagawin nila itong alipin hanggang pumanaw. At doon magsisimula sila muling humanap ng bagong biktima. Ganun lang umiikot ang buhay sa mundo ng mga itim na engkanto. Nag-aanyo din silang tao at akalain ng ilang makakakita sa kanila na isa silang tour guide o tanod ng barangay. Hanggang sa sumunod na ang mga biktima papasok sa gitna ng kagubatan. Ipapasok sila sa isang portal sa tuktok ng kabundukan at hindi na makabalik sa mundo ng mga tao. Kaya naman ni katawan nila hindi na makikita pa ng mga naghahanap sa kanilang mga kamag-anak nila. Mahirap paniwalaan at naunawaan ko naman ang mga kamag-anak ng mga nawawalang mountaineers. Kaya lang sa tulad naming alam na ang mga pangyayari at ayaw naman nilang makinig sa amin, wala na kaming magagawa. Wala din kaming kakayang iligtas ang grupong iyon dahil dumating kami sa lugar na iyon, naganap na ang aksidente sa kanila. Matagal na silang nawawala at hindi ganon kadali na maibalik sila sa mundo natin. Ayaw naming mangialam dahil mababa ang tingin nila sa mga kagaya naming katutubo lamang. Ipagpilitan man namin sa kanila ang aming nalalaman, paano naman nila kami paniniwalaan? Ang kailangan lang talaga nating mga mortal, matutong makinig at sumunod sa mga ipinagbabawal ng kabundukan. Sana kung matuto lang silang igalang ang lugar, hindi naman sila mapapahamak. Sinabihan na silang bawal na sa parte ng kabundukan na may sign na danger zone, pero hindi sila nakinig. Narinig pa namin sa mga opisyal ng barangay na nakakasakop sa lugar. Pinagsabihan daw nila na bawal na sa dulong bahagi at may oras na ibinigay sa kanila para makabalik sa camping site. Subalit matitigas daw ang ulo ng mga ito. Hindi kami pwedeng tumutok sa kanila. Kaya naman hinayaan na namin sa mga nag-iimbestiga ang pangyayari at may trabaho din kasi kaming dapat unahin. Patuloy kami sa pagroronda sa nasasakupan namin at kailangan naming unahin ang iniatang sa aming trabaho. At doon namin napatunayan na mahiwaga talaga ang kabundukan ng Mount Cristobal. Habang tumatagal kami sa napag-aralan namin na halos ang kalahating porsyento ng kabundukan ay pag-aari ng mga itim na engkanto. At nakakababa sila ng kabayanan sa anyong tao. Siguro iisipin ng makakarinig nito ay gumagawa lamang kami ng kwento. At dahil katutubo kami at mababang uri lamang, tatawanan lang nila ang aming kwento. Pero alam ng Diyos na hindi kami nagkakamali at nararamdaman namin ito. Huwag kayong mag-alala sa dulo ng videong ito. Sa dulo ng videong ito, ipapaliwanag ko kung bakit nangunguha ng mga tao ang mga nakatirang engkanto doon. Tandang-tanda ko pa, umaga noon, at kaming magpinsan ay may binabantayang mag-anak.
na sa una ay namumulot lang ng mga sanga ng puno ang mga ito. At nang lumaon ay may dala na sila mga pamutol ng kahoy. At palihim na pinuputol nila ang mga bagong sibol na puno. At habang pabalik-balik kami sa lugar na iyon, nakita namin na may dalawang lalaki na maganda ang pananamit na basta na lang lumabas sa hindi namin malamang daan. Mababango sila at hindi mo iisiping taga-bundok ang mga ito. Iisipin mong taga-Maynila at mga modelo. Parang may pupuntahan sila at ang suot nila ay makabago. At halatang bagong-bago pa ang kanilang mga damit, maging ang kanilang mga sapatos. Kay ganda ng kanilang itsura at talagang masasabi naming parang artistahin ang aura nila. Nagsimula silang maglakad pababa ng bundok habang nag-uusap. Nagtago kaming magpinsan at nananitili lamang kaming nakatanaw sa kanila. Hindi namin maunawaan ang kanilang dialekto at nagtatawanan pa sila na masayang naglalakad. Tirik na ang sinag ng araw noon at baliwala lamang sa kanila iyon. Kakaiba ang kanilang kutis at kay tatangos ng kanilang mga ilong. Para bang mga taga-ibang bansa ang kanilang anyo. Kay gwapo talaga at nakakalibang silang pagmasdan. Inisip namin na saan nagmula ang dalawang lalaking iyon. Gayong wala namang kabahayan sa taas ng bundok. At kaming tatlong magpipinsan lamang ang pinayagan ng DNR na magbahay sa danger zone. Hindi ba't mahiwaga at iisipin na naman ng mga tao sa aming barangay na gumagawa lamang kami ng kwento. Pero paano nila ipapaliwanag ang aming nasaksihan? Hanggang sa padami sila ng padami. May babae na rin at may mga kabataan pa. At iisa ang lugar na kanilang nilalabasan at dinadaanan. Bumababa sila sa bayan para mamili ng mga kagamitan. Magtataka ka na lang dahil mamahalin ang kanilang kasuotan. Tanging mayayamang tao lamang ang makakabili ng kanilang gamit sa katawan. May mamahalin ding cellphone akong nakita na hawak ng isang kabataan pang lalaki. At ang bag naman ng mga babae ay halatang libo-libo ang halaga. Iisipin mong mayayaman talaga sila. Pero ang tanong, paano nangyari na may nakatira sa taas ng kabundukan na halos hindi patag ang kapaligiran? Pinsan, mag-iingat tayo. Sabihan mo rin si Tasyo, hindi sila tao. At alam naman natin na walang naninirahan sa parting ito ng bundok. Masama ang pagkaramdam ko. Mahirap mang mangbintang, pero mga taong engkanto sila. Bulong ko sa pinsan ko. Agad kaming naghiwalay ng daan dahil may mga naririnig na naman kaming nagpuputol ng puno. At tama kami. Bumalik ang mag-anak at sinisimula na naman nilang mag-uling gamit ang mga bagong putol na sariwa pang mga puno. Ang una naming gagawin ay wawarningan namin sila. At kung magtapang-tapangan, kukunan namin sila ng larawan at tatawag kami sa tauhan ng DNR. Pinakita ko ang aking ID upang kilalanin kami at nakiusap na bawal ang ginagawa nila. Unang warning namin ito sa inyo at ire-report namin kayo dahil bawal po ang ginagawa ninyo. Alam niyo bang pwede kayong makulong sa ginagawa ninyo? May multa po at piyansa na malaking halaga. Magkaka-record kayo sa kapulisan. Paliwanag ko sa mga ito. Subalit tinawanan lamang kami at minaliit dahil katutubo lamang kami. Napatuloy lang sila sa kanilang ginagawa. Hanggang sa mag-report na kami at alam naman naming matatagalan ng aksyon ang pamahalaan. Dahil na rin sa layo ng lugar at hindi ito uunahin ng matataas na tao sa DENR.
Nagbibilang ng buwan bago pa nila ito imbestigahan. Habang nag-uusap kami, nahagip ng mga mata ko na may nakatingin sa aming tatlong lalaki na mukhang magsasaka. Ang edad nila ay nasa mga 50. Kaya inisip ko baka mga tanod sila ng barangay. Sa ganong senaryo, umalis na lang kaming ng pinsan ko. Wala namang magaganap na malinaw na pag-uusap dahil minamaliit nila ang pagkatao namin. Basil lamang sa aming anyo. Insan, tara na. Wala na tayong magagawa at may nakita akong tatlong lalaki. Mukhang tanod ng barangay. Bahala na sila. Ang mahalaga ay na-report na natin ang mga yan. Bulong ko sa pinsan kong nahahalata kung parang hindi ito panatag. At para bang takot na takot. Insan, hindi sila tanod at hindi sila ordinaryong tao. Ang tatlong lalaking yan ay mga engkanto din sila. At galit sila sa mag-anak na nagpuputal ng puno. Baka mapahamak ang mga yan. Saad ang pinsan ko. At alam kong may kakayahan din itong makakita ng mga elemento. Kakaiba sila sa nakita natin kanina na grupo ng kababaihan at kalalakihan na magaganda ang kasuotan, insan. Parang sila ang nagbabantay ng lugar na ito. Tara na, baka madamay pa tayo. Lisik na lisik ang mga mata nila, insan, no? Dagdag pa ng pinsan ko. Muli akong lumingon sa mag-anak na nag-uuling at tinatawanan pa nila kami. Kaya naman, naawa ako sa batang binatilyo na kasama nila. At alam kong mapapahamak ang mag-anak, subalit wala na kaming magagawa pa. Habang napapatakbo kami papalayo, natanaw namin na papalapit na ang tatlong lalaki sa mag-anak. At nag-aalala ako sa kanila. Kaya naman bumalik ako. Insan, wag na! Sigaw ng pinsan ko pero nag-aalala ako sa binatilyo. Pagkalapit ko, muling natatawa ang mga ito sa akin. At ang tatlong lalaki ay napatigil sa paglapit sa mag-anak. Sumigaw ko sa tatlong lalaki at sinabi kong, huwag makikialam at ako na ang bahala. Pakiusap, may bata, maawa kayo. Lumayo na kayo dito. Ako na ang bahala. Pakiusap mga kaibigan. Sambit ko. Sira ba ang ulo mo, Manong? Wala naman kaming nakikitang taong kausap mo, ha? Sino ang kausap mo? May sira ka yata sa ulo. Wika ng babaeng mag-uuling. Siguro nga'y sira ang ulo ko para sa inyo. At minamaliit ninyo ang pagkatao ko dahil katutubo ako. Pero tao ako ng gobyerno na namamahala sa lugar na ito. At nakakakita ako ng hindi nyo nakikita. Huling pagtulong ko na ito sa inyo. At kung hindi pa rin kayo makikinig, hindi ko na kayo pananagutan pa. Wika ko pa at nananatili silang kinukutya ang anyo ko. Halata sa pagngisi nila at ang kanilang mga mata na mapanghusga. Eward ko sa'yo. Umalis ka na nga dito. Doon ka na sa pinagmulan mong tribo. Mukha kang tanga. Kung ano-ano ang sinasabi mo, kakairita ka. Abala ka lang sa ginagawa namin. Umalis ka dito, Aita. Sigaw ng lalaking galit na galit sa akin. Halata kong ama ito ng binatilyo. Paglingon ko sa tatlong lalaki, nasa likuran ko na ang mga ito. Lisik na lisik ang mga mata at ako lang ang nakakakita sa kanila. Nag-aalala naman ang pinsan ko na nakamasid sa di kalayuan. Ano ka, Tutubo? Napahiya ka. Umalis ka na. Baka madamay ka pa. Ang ganyang pag-uugali ng mga tao, sila ang gumagawa ng ikapapahamak nila. At sila ang gumagawa ng problema nila. Ang mga puno na inaalagaan namin, puputulin lang nila, mga walang utak. Alam kong alam mo kung ano kami. Kaya umalis ka na. Wika ng isa sa mga ito. Huwag mong idamay ang bata. Pakiusap naman po.
muli kong samo. Pero nag-iiba na ang anyo ng tatlong tao na alam ko mga itim na engkanto sila. Namumula na ang mga mata nila at nanlilisik palalo. Maging ang hugis ng kanilang mga mukha ay tumutulis. Nag-iiba din ang kulay ng kanilang mga balat. Bago pa ako madamay, ginamit ko na ang aking bertod at mabilis akong umalis sa lugar na iyon. Wala na akong magagawa pa. Sila ang may kagustuhan ng pangyayaring iyon sa buhay nila. Naaawa lang ako sa binatilyo. Pero paano ako tutulong? Bulong ko habang tumatakbo kami papalayo ng pinsan ko. Wala na tayong pakialam doon, insan. Ginawa na natin ang parte natin bilang tao. Tara na, bilisan na natin ang pagtakbo. Saad ang pinsan ko at dahil sa bertod namin, maliksi ang aming katawan na parang itinutulak kami ng hangin. At dahil pa ibaba ang daan, madali kaming nakabalik sa aming tahanan. Kinabukasan, binalikan namin ang lugar. Insan, andito ang kanilang mga itak at kagamitan. Diyos ko, insan, asa na ang mag-anak na yon? Wika ko. Nagpalingalinga kami sa paligid at pinilit hanapin ang mag-anak. Pero wala na kaming natagpuan pa. Uwang-awa ako sa binitilyong lalaki. Sayang ang kanyang buhay. Bata pa ito at marami pang pwedeng mangyari sa kanyang hinaharap. Subalit matitigas ang ulo ng mga ito. Lalo na ang kanyang mga magulang. Kaya wala na akong magagawa pa. Ginamit ko ang itinuro sa akin ng aking ama. Humawak ako sa malaking puno at nakiramdam. Pinipilit kong pinapakikiramdaman ang paligid. Gamit ang aking bertod, pinalakas ko ang aking pandinig. Mula sa hindi kalayuan, rinig na rinig ko na may umiiyak. At alam kong ang mag-anak iyon at bihag na rin sila ng mga itim na engkanto. Rinig na rinig ko na marami silang humahaloy-hoy at halatang takot na takot. Pero sa pagkakataong iyon, wala kaming kakayahan na mailigtas sila. Hindi ko alam kung sino ang pwedeng lapitan para lumaban sa mga itim na engkanto. Pero kung sakali ba, may maniniwala ba sa amin? Pagtatawanan lang kami at iisiping baliw. Sino ba namang maniniwala sa mga itim na engkanto? Lalo na sa panahon ngayon na makabago na ang lahat. At mas nananalig sila sa makabagong pamumuhay. Napakahirap ng aming tatayuan. Hindi rin naman kami pwedeng mag-report sa pulis at ang sasabihin namin ay nawawala ang mag-anak. At nagpuputol ng mga puno ang mga ito sa kabundukan. Tapos kinuha sila ng mga itim na engkanto. Baka sa halip na paniwalaan kami, ikulong pa kami ng mga pulis. At sabihin na kami ay nasisiraan na ng ulo. Kaya naman, muling bumalik sa aking isipan na nangyari sa mga nawawalang mountaineers. Alam kong sila ay bihag din ng mga itim na engkanto. At alam kong walang sino man ang may kakayahan na mabawi pa sila. Nasa tao na lang talaga ang problema, ang katigasan ng kanilang ulo. At kung hindi sila maniniwala sa tulad namin, ay marami pang mapapahamak. Habang hawak ko ang malaking puno at nananatili akong nakikinig sa nangyayari, sa kabilang bahagi nito at kung saan ang lugar na iyon, ay malakas na tinig ang nagsalita at sinabing, "Umalis na kayo dito at huwag mangyalam. Hindi ninyo kami kaya." Napailing na lamang ako at naisip ko na may pamilya ako na naghihintay sa akin. Hindi naman kami nagkulang ng pagpapaalala sa mag-anak kahapon. Pero tinatawanan lang nila kami at kinukutya. Sa halip sana'y nakaligtas sila at naialis namin sila sa lugar na iyon. Pero mas pinili nilang pagtawanan kami
dahil sa aming mga anyo. Nagdasal na lang ako ng mga oras na yon habang hawak ang malaking puno. Sinabi ko sa Diyos na kung may maipapadala siya na nilalang na pwedeng makakapi sa mga itim na engkanto, ay sana'y mapadali nila dahil marami pa ang mapapahamak. Huwag na po sana ninyo kaming sisihin at siguro'y iisipin ninyo na bakit hindi namin sila tutulungan. Siguro nga po mayroon kaming kargada sa katawan, pero limitado lamang ang aming kakayahan. Ito ay para lamang matulungan kami sa aming mga misyon sa pagbabantay ng kabundukan. Ang aming mga bertod sa katawan ay hindi kayang lumaban sa malalakas na kapangyarihan na mga itim na engkanto. Ang kanila pong kakayahan ay nanggagaling sa demonyo at alam naman natin na nagkalat na sila sa ating paligid. Dumaan nga ang mga buwan. Narinig namin kay Kapitana. May nawawala na naman daw na mga tao sa itaas ng bundok. At ang tangi lang daw na nagawa nila ay mag-report sa pulis. At kahit daw naman anong gawing imbestiga ng mga pulis, wala namang may resolbang krimen at hindi pa rin makakuha ng kasagutan. Kung ano ba ang hiwagang nangyayari sa taas ng kabundukan. Tuloy lang ang buhay namin at kailangan muli naming maglibot at magronda. Magsisimula kaming maglibot sa umaga at babalik din kami sa tanghali. At sa loob naman ng 1 taon, wala naman kaming nakikitang iligal na gawain. Kaya pag ganoon, pahinga lang kami at paminsan-minsan bumabalik kami sa aming lugar sa Mount Banahaw. Nakasanayan na namin ang may makakasalubong muling magagandang babae at lalaki na naglalakad sa gitna ng kagubatan. Patay-malisya na lang kami at hindi namin ipinapahalata na nakikita namin sila. Kay gaganda ng anyo nila, matatangos ang mga ilong at kay gaganda ng kanilang mga buhok. Hindi sila pangkaraniwang engkanto. Alam kong mataas na uri sila, pero lisik ang mga mata, kaya alam naming itim na engkanto ito. Walang kamalay-malay ang mga tao sa kabayanan. Nakasalamuhan na nila ang mga itim na engkanto. Nag-aanyong tao sila at kaya na nilang mamili at makisalamuha kahit pa sa loob ng mall o sa loob ng palengke. Nagkalat na sila sa iba't ibang dako at napakarami nila. Halos ang bay magaganda pa ang anyo kumpara sa pangkaraniwang tao. Napakahiwaga ng bundok na ito maging ang mga elemento. Masasabi kong sila ay mas nauna pa sa mga tao. Matagal ng panahong naninirahan sila dito sa kabundukan. Kaya naman, may mas karapatan nga naman sila kumpara sa atin. At sa kagaya naming nagbabantay ng kagubatan, sila man ay gayon din. At sila ay bantay din ng kabundukan at ang mga punong sumisibol. Binabantayan din nila. Dahil karamihan sa malalaking puno na daang taon na sa gitna ng kabundukan, doon nila inilalagay ang kanilang portal. Nalabas-masok silang namumuhay mula sa mundo nila at sa mundo natin. Siguro nga ganun lang ang buhay ng tao. Marami akong napupuna. Nasa una lang desidido silang hanapin ang kanilang nawawalang kaanak. Pero habang tumatagal, nalilimutan na nila ito. At wala na akong nakikita pang bumabalik para hanapin ang nawawala nilang mga kapamilya. Nakakalungkot lang dahil may mga taong mas inuuna nila ang kanilang pansariling kapakanan. At sa una lamang sila porsigido na makamit ang hustisya. Iniisip ko na lamang na napagod na rin siguro ang pamilya sa paghahanap. Paano nga ba naman nila lalabanan ang hiwaga ng kabundukang ito? Pero hindi ko rin malilimutan ang huli naming pagronda sa danger zone na halos tipas at mapanganib na para sa mga tao.
At may nakapagbalita kasi sa amin na may mga nakikita daw na tao doon. At parang mga hikers na muling tumatakas sa mga bantay ng kabundukan. Kaya naman kaming magbinsan, inalam namin kung totoo nga. At baka kako sa ganong paraan man lang ay makakapagbigay kami ng warning sa kanila. Wala naman kaming natagpuan na tao sa lugar at nilibot na namin ang matatarik na bangin. Pero wala talaga kaming natagpuan. May kutob kami na dahil siguro sa wala nang naghahanap sa kanila, marahil ang nakikita ng mga tanod sa bundok ay ang mga nawawalang hikers. Napaulit-ulit na naglalakbay, pero hindi na ito totoong tao. Hindi natin maipaliwanag pero kami man mismo ng pinsan ko. Nakarinig kami ng halakhakan, nagkukwentuhan ng mga salitang hindi namin maunawaan. Nakakaamoy din kami ng masasarap na putahe na parang may handaan. Mga malalakas na tambol na parang nagkakasiyahan. At napakahiwaga ng buhay. Siguro ang nakikita ng mga tanod sa kabundukan ay dumadaan lamang sa kanilang mga mata na hindi maiiwasan. Ang tao kasi ay sinilang na may ikatlong mata na ito at hindi lamang aktibo sa lahat ng uri ng tao. Pero kung ang pamilya mo ay may mga ipinasang anting-anting galing sa mga ninuno nila, pwedeng nasa dugo ng isang tao na makakita ng biglaan na hindi naman nakikita ng iba. Bilang isang katotobo na lumaki na sa kabundukan, alam namin na sa mundo ng mga itim na engkanto, pinahihirapan nila ang mga mortal na kanilang mga bihag. Siguro nga ay may hangganan din ang oras nila at kukunin na rin sila ng lumikha sa atin. Dahil sa aking palagay, namamatay na ang kanilang katawang lupa. Habang sila ay bihag ng mga itim na engkanto at pilit nilang binabalik-balikan ang nangyari noon habang sila ay papanhik pa lamang sa kabundukan. Marahil ang mga nakikita ng mga tanod sa kabundukan ay ang mga kaluluwa ng mga nawawalang mountaineers. Humahanap sila ng hustisya na alam naman naming wala na silang makikita pa. Marami ang mga report ng mga tanod sa bundok na may mga nakikita daw silang mga mountaineers talaga at ginagawa pa rin nila ang kanilang dating gawain. Umaakyat sa bundok at naglalagay ng tent at rinig na rinig daw nila ang mga pag-uusap ng mga ito. Nakakapangilabot kung tutuusin at sinasabi ko nga sa mga kaibigan kong tanod, pag nakarinig sila ng ganon, umiwas na lang. Dahil wala naman silang kakayahan, baka ikapahamak pa nila ito. Hanggang sa panahong ito, patuloy silang pag-alagala sa kabundukan. Magugulat na lang kami na makikita namin na may ilang grupo ng mga kalalakihan at kadalagahang halatang mga mountaineers. Patuloy lang sila sa kanilang ginagawa, namumuhay, at para sa kanila, ang kalahati ng kabundukang iyon ay pag-aari na nila kasama ang mga elemento na wala pang nakakaalam kung paano sila susupilin o lalabanan. Pero paano naman namin sila paalisin gayong ang mundong ito ay ginawa ng Diyos para sa ating lahat na kanyang nilikha. Kaya ang aking pag-uusap, tayo na lang ang umiwas at matutong makinig sa mga kagaya naming may kakayahang makita ang hindi nakikita ng mga ordinaryong tao. Hanggang dito na lang po, Sir Casper, ang aking kwento. At sa sunod na taon, ililipat daw naman kami sa bandang Visayas. At tiyak panibago na namang pakikipagsapalaran ang aming mararanasan. Hanggang dito na lang talaga at marami pong salamat.